araw mga sir, mga tol. Missing boots. Susukatan ko na lang siya dahil wala akong mabili ng retainer plate. Ito, nawawala. Ito, sukat gamit yung caliper. And then, i-record ko na lang. Ito na ngayon yung kalalabasan niya. Gumamit nga pala ako ng aluminum plate, guys. So ayan po, nagmamarking na ako dun sa plate. Bawat sukat na nakuha ko kanina, minamarkingan ko na para mamaya tatabasin ko na lang siya dire-diretso. Medyo mabusisi lang talaga. Hilig ko lang gumawa ng mga ganito. Awa ng Diyos, natutunan ko itong mga bagay na to kahit na hindi ako nag-aaral. Ayan nga, guhit-guhit lang. Lalagyan natin ng palatandaan. Susukatan natin gamit yung caliper. Check ko ulit yung size. Guhit ulit. Medyo mabusisi po kasi marami siyang maraming mga angle, maraming sulok-sulok na meron siyang parang tenga. Yung lalapagan ng brake pad doon sa retainer plate, sakto. Ayan. So, eto na nga po, ayan, kung hindi masyadong pansin. Ingat lang po kayo ha, dahil yung grinder medyo delikado po yan, kaya ingat po sa paggamit ng grinder. Siguraduhin nyo lang po accurate yung tabas nyo para hindi masayang yung materyales. Right after ko siyang matabas, ito na nga itsura niya. Ayan. Kaya lang may mga debris sa gilid. So, kailangan ko siyang kikilin. Kailangan ko gumamit ng file. Pagkaya ng lagaring bakal, ginagamitan ko na ng lagaring bakal. Then, kinikikil ko yung mga sides niya para hindi matalim. Kikikiling ko ulit yung mga sides at saka yung mga sulok. Yung mga part na maliliit kung saan yung may mga dugtungan yung tinatawag na tenga o part ng clip na itong retainer's plate na to. Tapos sinusukat ko ulit siya, nilalagyan ko ng marking para sigurado na tama yung sukat ko. Kasi kapag sumobra yung tenga, hindi papasok doon sa sa part ng caliper. Tinatanggal ko na yung mga hindi kailangan, yung mga unnecessary na part ng plate. And then kikikilin ko siya para maging pantay. Yan, kabilaan po na yan. Para matanggal din yung mga debris So, kung titignan nyo, yung kabilang side naman, tinanggal ko na din yung sobra, yung hindi kailangan. Tapos tatabasin ko na yung pinakagitna kung saan yung
yung disc, yung rotor disc, doon dadaan. Ayan na. At eto, inaalis ko na po yung pinakagitna. So, konting kikil na lang at matatapos na to. And then ifo-fold ko na yung pinaka-clip. Yan, kabilaan, left and right. Ayun yung clip. Brad Jerry, pwede na po kaya ito? Dahil hindi ako makabili, gumawa na lang ako. Kaya supportahan ng aluminum. So, sinalpa ko na nga. Sinusukat ko dito sa caliper bracket. Titignan ko kung magiging fit na siya. Mukhang okay naman. Sinalpa ko ulit and then ipinupush ko gamit yung file. Tapos yung pinakatenga niya, yung clip, ayan, ipinold ko lang, ipinipit ko siya dito sa gilid. Ayan, mukhang okay na siya. Testing ko ngayon guys, ilalagay ko po itong itong plate spring. Ayan. Pagkalagay niya itong dalawang pad, medyo mabusisi lang kasi hindi talaga ganun hindi ganun kadali dahil and then ayun, pumasok na po. Ayan. Sana maging okay na siya. So far maluwag naman. May play siya Ayan. May play siya. Kaya saraduhan ko na. So ito, testing po natin. Umiikot naman. May play. Maluwag naman po. Wala siyang problema. Ito ngayon yung itsura niya. Ayan. Sa kabilang side. So testing ulit. Ikutin natin yung gulong and then preno. Ayan. Preno. Okay. Good. Pabalik. Good naman. Maluwag naman siya. May play. Okay na sana to. Okay na. Higpitan ko na yung 12mm na bolt. So, ayan na nga. Nilagyan ko lang muna ng grasa and then pinunasan ko para hindi ito mamaron sa disc o hindi makadikit sa disc. This is Motonilo. Kung nagustuhan niyo po, please like and share po ang video na to. Maraming salamat!